Mga kababayan, natapos na rin sa wakas ang testimonya ng pambatong testigo ng prosecution na si Roderick Wamil ngayong Day 12 ng impeachment trial, August 4, 2026. At kung akala ninyo ay nakabawi sila mula sa mga kapalpakan kahapon, nagkakamali kayo. Mas masahol pa sa teleseryeng pambudol ang nangyari ngayon. So narito ang aking personal na POV kung paano muling nagmukhang komedyante ang buong panel ng prosecution nang gisahin sila sa crucial na cross-examination. Simulan natin sa unang kaganapan ngayong umaga mga kababayan, ang pinakamalaking bukingan sa kasaysayan na naganap sa loob ng korte. Tinanong ng depensa si Mr. Roderick Wamil kung bakit pinalalabas nilang si VP Sara lang ang may confidential funds. Ang lakas ng loob ng testigo na sumagot mga kababayan, sabi niya, since I assumed office, siya lang ang vice presidente na nagkaroon ng appropriations para sa confidential funds. Eh di wow, ganyan nila gustong ibudol ang publiko mga kababayan. Pero, hindi nila alam, may nakahandang resibo. Ipinakita sa kanya ni Atty. Michael Poa ang isang opisyal na dokumento mula sa Department of Budget and Management or DBM, isang Special Allotment Release Order or SARO na may petsang December 22, 2014. At ano ang nakasad na purpose? Upang punduhan ang confidential activities ng Office of the Vice President noong fiscal year 2014. At alam niyo ba kung ano ang matindi mga kababayan? Noong 2014, nasa Intelligence and Confidential Funds Audit Office or ICFAO na itong si Mr. Witness. At alam nating lahat na hindi si VP Sara Duterte ang vice presidente noon, kundi si Jejomar Binay. So nang iharap ang papel, walang nagawa ang testigo, kundi kumpirmahin na mayroon nga mga kababayan. So anong tawag sa ganyan? Di ba sinungaling? O sadyang may amnesia lang kapag pabor sa kanila? So palpal ang unang propaganda. Ano naman tayo sa sumunod na tagpo ng hapon mga kababayan? Kung saan, kitang-kita na lutang si Atty. Lorna Capunan. Nag-alok ang defense team ng isang simpleng counter stipulation na ang 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong December 2022 ay legal na inoprubahan ng Pangulo base sa opisyal na rekomendasyon ng DBM. Noong tanongin ni Presiding Officer Chis Escudero si Atty. Capunan kung ano ang stand ng prosecution, alam niyo ba ang isinagot? Sabi niya, no, Your Honor. Yes, Your Honor. Naglibot yata ang system sa harap ng microphone mga kababayan. Ano ba talaga? Atty. Capunan, no o yes? Ganyan kapag hindi na alam ang isasagot dahil nabisto ang malinis at legal na proseso ng pundo. Diba? At hindi lang yan. Kasunod din itong mga kababayan, tinanong ng depensa ang testigo kung may nakasulat bang expressly o tuwiran sa kanilang findings na nagkaroon ng misappropriation o nakawang pondo. Ang tanong ay napakasimple at answerable ng yes or no mga kababayan. Pero, dahil alam nilang babagsak ang buong kaso kapag sumagot ang testigo, biglang sumalo si Atty. Capunan. Sumigaw ba naman habang nakaturo? Sabi niya, wait, don't answer. Huy! Sabay pigil kay Mr. Witness. Grabe, kitang-kita ang panic mga babayan. Pero, hindi pinalampas ni Presiding Officer Chis Escudero ang pag-iwas na ito. Kaya kang sinabi ni Chis Escudero na not responsive ang testigo at formal nitong inutusan si Mr. Wamil na sumagot dahil napakasimple at direkta ng tanong. Kita nyo? Pati ang Presiding Officer, napansin ang garapalang pag-ilag nila sa katotohanan. At pagpasok naman ng hapon mga babayan, dito mas lalong naging kawawa ang prosecution. Dahil lumabas na walang personal knowledge ang kanilang pambatong testigo. Sinubukan nilang magbasa at magbigay ng obserbasyon mula sa Audit Observation Memorandum or AOM upang idiin ang OVP. Pero, pumalag ang defense team dahil sa katotohanan umalis na si Mr. Wamil sa kanyang posisyon sa COA ICFAO noong February 2024. So, ibig sabihin, ang mga dokumento at AOM na inisyo matapos siyang umalis, ay hindi na niya saklaw. Wala na siyang panunungkulan doon at wala siyang personal na kaalaman. So, paano mo papayagang magmarunong at magpatungkol sa mga papel ang isang testigo kung wala naman siya sa opisina noong gawin ang mga ito? So, ang baon pala ng Mr. Witness ninyo ay chismis at papel ng iba? At para tuluyang mabaon ang kanilang naratibo mga kababayan, tinanong siya kung sino ba talaga ang nag-approve ng pondo ng OVP para sa 4th quarter ng 2022. Ang sagot mismo ng testigo? Office of the President. At nang tanungin naman tungkol sa 2023 confidential funds ng OVP at DepEd, kinumpirma rin ng testigo na ang mga ito ay nakapaloob sa General Appropriations Act or GAA na alam nating lahat na ipinasa, hinimay at isinabatas ng mismong Kongreso ng Pilipinas. Kaya, paano naging illegal ang isang bagay na dumaan sa legal na proseso ng Pangulo at ng lehislatura? At bago matapos ang sesyon mga kababayan, naghabol pa ang prosecution ng isang matinding pambubudol. Sinubukan nilang imarka bilang ebidensya ang isang bahagi ng affidavit ni Arturo Las Cañas upang magdala ng bagong ingay. Pero, bago pa man nila maituloy ang panloloko, sinalubong sila ng isang napakatapang at solidong objection mula kay Lead Defense Counsel, Atty. Sheila Sison. At diretsahan sinabi ni Atty. Sison na they object to the marking of the portion of Arturo Las Cañas affidavit. Bakit? Because no witness has yet testified on this affidavit mga kababayan. And it is on record na if they review the record of the court,
that supposed affidavit wasn't notarized and was not signed by anybody. So let alone identified any competent witness. Grabe mga kababayan, di ba? Nagdadala sila ng isang seryosong impeachment court ng affidavit na hindi man lang notarized mga kababayan at walang pirma ng kahit sino. So yan ba ang kalidad ng solid proof? Mga anti-Duterte na ibinibida ng prosecution? Mahigit 12 araw na ang lumipas. Mahigit 300 milyong piso na ng bayan ang nasunog sa pagpapatakbo ng trial na ito. Tapos, ang iharap ninyong ebidensya ay mga papel na walang pirma, checking may time travel, at inventong kasaysayan. Malinaw ang bottom line dito. Natatakot kayo. Panggigigil ito ng administrasyon at ng ilang mga senador dahil alam ninyong hindi nyo kayang tapatan si VP Sara Duterte sa darating na panahon. Pero, kaming mga mamamayan ay hindi ninyo kami mauuto. Napakahirap pakuluin ang utak ng taong may alam sa totoong batas. Mga kababayan, ang nasasayahan natin ngayon ay isang malinaw na paalala mula sa Galatians chapter 6 verse 7. Anong sabi doon? Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi na pagbibiruan, sapagkat kung ano ang ihasik ng tao ay iyon din ang kanyang aanihin. So, kung ang inihasik ninyo araw-araw ay kasinungalingan, taking affidavit, at pagbaluktot sa katotohanan, kahihiyan din ang inyong aanihin. Paalala rin ito ng Proverbs chapter 19 verse 9. Anong sabi doon? Ang saksing sinungaling ay hindi makakatakas sa parusa at ang nagbabadya ng kasinungalingan ay mapatahamak. So, kahit anong ingay ng mga trolls o ng mga nagmamatalinong elitista, ang katotohanan ng opisyal na dokumento ay hindi ninyo mabubura. Let's watch out kung ano pa ang susunod na sarswela sa day 13 ng trial. Manatiling mapagmatyag at mapanuri upang di tayo mabudol. Hanggang sa muli.